Off to a good start ang UAAP Season 85 third runner-up ng UST Tigresses sa pagbubukas ng Shakey's Super League Preseason Championship para pangunahan ng Pool C. First Blood UST, Angeline Poyos at Reg Jurado, deadly tandem. April Tapia converted ng libero. Aabang ang mga pasabog ng UAAP teams, alamin at kilalanin. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Tuloy ang winning streak ng UAAP number 4 team ng UST laban sa NCAA number 3 Perpetual sa Shakey's Tournament mula sa back-to-back wins ng Uste laban sa Altas noong Shakey's Invitationals Bronze Medal Games. Hindi naman yun naging madali para sa mga Tigre dahil kumagatri ng 1-2 punch ng Perpetual with Dapol and Omipon. Gayunpaman namayani pa rin ang small but terrible wing hitters ng UST led by Angeline Poyos. Wagi ang Santo Tomas in 4 sets 25-12, 21-25, 25-15 at 25-21. Maagang tumawag ng timeout ang Perpetual sa unang set dahil sa 5-0 run ng UST dahil sa tindi ng opensa ng UST wing hitters, hindi lang sina Jurado at Poyos kundi pati si Cordora. Tumindi pa nga ang run ng UST 10-1 dahil nabasa rin nila mga play ng Perpetual na parating pumupunta sa kanilang ace player na si Mary Rose Dapol. Nagpalitan ng errors ang parehong koponan sa latter part ng first set pero abante pa rin ng Tigresses. Back-to-back aces ni Kaalsi ang tumapos ng set para sa UST, 25-12. Sinimula naman ni Krisha Cordero ng Perpetual ang magandang start para sa Alta sa second set, 8-3. Ginulat naman ng UST ang fans matapos gawing libero ang Nooy super spiker na si April Tapia para sa second set. Dumikit ang UST dahil sa resurgence ni Sai Zagula at Jonah Perdido. Ibinalik rin ni Coach Kung Fu ang ilan sa kanyang starters matapos ang all-to-play rule sa second technical timeout. Hindi naman nagpaiwan ng Perpetual with Dapol, Bedanya and Omipon at hindi nga nila pinayagan ang comeback ng UST 25-21. Kaya naman gigil bumawi ang Uste sa third set activating their middle hitters pero patuloy ring pumapalag ang Perpetual. Lumayo ang UST after second technical timeout matapos maghalimaw ni Angeline Poyos. At panibagong ace nga ang tumapos sa set para sa UST mula sa jump serve ni Poyos, 25-15. Sa fourth set, sagutan na lang ng wing hitters ang naganap para sa parehong koponan at nang ibabaw nga dito ang hot hands ni Angeline Poyos. Gumawa rin ng pangalan si Kyla Cordora para tulungan si Poyos. Nagpamalas ng all-around game ang mga Tigre para tapusin ang match, 25-21. MVP of the match ang high leaper na si Angeline Poyos na gumawa in all departments, mapa opensa, floor defense, maging sa blocking. Dahil sa panalo, UST ang number 1 sa standings ng Pool C at sunod nilang makakaharap ay ang Letran sa September 18, 11 AM. Habang sa second game, dinaig ng Arellano ang San Beda in 3 straight sets para pangunahan ng Pool B, 25-15, 25-21 at 25-15. Balik sa UST, base sa kanilang lineup ay hindi maglalaro ngayong Shakey's Tournament sina Abellana at Peñafiel. Habang para sa iba pang UAAP teams magbabalik para sa Adamson, si Nika Yandok at kaabang-abang nga ang mga bagong muka na sina Barbie Hamili, Red Bascon at si Juris Manuel. Present pa rin ang mga veterans with Mayang Nike, Lucille Almonte at Lorin Turing. Wala naman sa lineup ang super setter na si Louie Romero. Unang game ng Adamson ay ngayong September 17 laban sa Arellano. Para naman sa FEU, same faces ang makikita natin sa kanilang roster sa V-League kung saan nangunguna sina Obaldo, Panangin, Tagaod, Devosora at ang foreign athlete na si Faida Bacangke. First game ng FEU ngayong September 18 laban sa Mapua. Tulad ng FEU, parehong lineup katulad sa V-League ang gagamitin ng UE Warriors kung saan ibabandera nila sina Cepada, Dongalio, Lana Madriaga, Nieva, Nogales, Pelaga habang kasama pa rin si Jelay Gajero sa likod ng kanyang injury. Unang makakalaban ng UE ay ang JRU ngayong September 17.
wala namang patawad ang NU Lady Bulldogs dahil ang kanilang super team ang ipapadala na nakita na natin sa mga international competitions. Yung 12 players nga nila noong 2023 AVC Championships ay present pa rin at idinagdag na lang sina Aishat Bello at ang nagbabalik from injury na si Sheena Turing. Unang game ng NU ay laban sa UE sa September 23. Lastly, para sa Ateneo, maglalaro na nga ang kanilang ace setter na si Shane Cortez. Maglalaro na rin sina Hora at J-Lo de los Santos. Magbabalik naman si Ayumi Furukawa habang present pa rin ang mga veterans na sina Minor, Team Captain De Romal at De Guzman. Unang makakalaban ng Ateneo ay ang Mapua sa September 24.